Lord.
Come to me, sweet Holy Spirit. Come to me, sweet Holy Spirit. I pray. You are the joy. You are the joy of my heart. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit. I pray. You are the joy of my heart. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are the joy. You are the joy of my heart. Yes, Lord, ikaw ang aming kagalakan sa umagang ito. Hallelujah. You are the joy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo bibigyan ng lang sa ating Panginoon sa umagang ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa umagang nito, Panginoon. Na kami ginabayan mo, Panginoon, na makadako sa bahay sambahan, na may halong pag-iingat, Panginoon. Hindi mo kami pinagkulang, hindi pinabayaan ng Lord Jesus. Tunay, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa umagang ito.
na ikaw ang Diyos, ang iyong Santong Espiritu na kumikilos sa bawat isa sa amin. Walang ibang sino man ang dapat naming isang sambahin sa umagang ito kundi ang pangalan mo lamang, Yesu Kristo. Lord, salamat sa araw-araw na biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga kalakasan, kagalingan na ibinigay mo, Panginoon. Wala man isa sa amin, Panginoon, ang nagpa-doktor. Pero nandiyan ka, Panginoon, upang magpagaling ng bawat karamdaman. Hindi mo pinabayaan ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, na ang iyong biyaya ay sapat. Ang iyong Santong Espiritu ang siyang laging kumikilos sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang nito, narito kami, Panginoon, upang ibalik sa iyo ang papurit pa sa salamat sa ginawa mong pag-iingat sa bawat isa sa loob ng isang linggo. Lord, ang gagamitin mo mga anak sa umagang nito, Panginoon, nang saan mo ang kanyang mga labi. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay malaya niyang maihayag sa bawat isa sa amin. Maging ang mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng desire, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay may pasok namin sa bawat puso't isipan, Lord Jesus. Nang sa aming pag-uwi, Panginoon, ay mayroon kaming may uwing pagpapala, Panginoon. Maging, Panginoon, ang ginagamit mo ng instrumentalist, Panginoon. Ikaw po magdagdag sa kanila ng mga kaalaman, Panginoon, sa kanilang pagpanunod, Panginoon, upang malaya ka namin mapapurihan, Panginoon. Maging ang tagapanguna, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ako po ang tumihingi ng kapatawaran, Panginoon. Mga pagkukulang namin, Panginoon, ikaw po ang magpatawad, Panginoon. Tuluyan mo po kaming baguhin, Lord Jesus. Huwag mo kaming pababayaan. Maging aming mahal na pastor sa dako ng Bicol, Panginoon, ikaw pa rin ang patuloy na mag-ingat sa kanya at magbigay ng kalakasan. Upang ang iyong mga salita ay malaya pa rin niya maihayag sa bawat isa sa amin. Lord, alam po namin na sa araw ng bukas, pabalik po sila rito sa Manila, Panginoon. Ikaw po mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang maghawi ng anumang kasagabal sa kanilang daraanan. At ang driver na gagamitin mo, Panginoon, sa kanila, Panginoon, nasasakyan, ikaw po ang humawak ng manibela, Panginoon, upang makarating sila ng may kagalakan at malaya dito sa Manila, Panginoon. Lord, sa'yo namin tinitiwala, Panginoon, maging ang mga kapatid namin na gumaganap pa rin ng ganitong babaeng, Lord Jesus. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, kung paano mo kami pagpapalain sa lugar na ito, Panginoon, ganun din pagpapalang gawin mo sa kanila, Panginoon. Sa'yo namin tinitiwala ang umagang ito, Panginoon. Sa'yo namin idinadakila ang kataas-taas ang papurit pa sa salamat sa dakila mong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, ng aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. At isang magandang umaga po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Salamat sa Panginoon na tayo'y lahat ay narito muli sa bahay-sambahan. Hindi siya nagkulang na tayo'y kanyang patnubayan, gabayan. At sa hindi na po pagpapatagal, nais ko tawagin ang ating song leader, Brother Killer. Gawitan muli natin ating Panginoon ng mga masiyawit. Kung aking mamasdan ang kaawakan, hindi ko maunawaan. Palakpak natin ang ating kamay sa mga Kristo. Amen. Kung aking mamasdan ang kaawakan, hindi ko maunawaan. Ang dahilan, kung bakit ako'y hindi mo hinahadang kayang isipin, hindi ko kayang sukain ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
O Jesus, sa pag-ibig mo ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Amen. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sumasagana ang pagpapala, sumasagana ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka, kung ba't sa akin napupunta mula ilaga katulad, di mong silangan, lahat ay tagumpay. Sumasagana ang pagpapala, aking nakamdana. Sumasagana ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta mula nagakanluran, di mong silangan, lahat ay tagumpay. Sumasagana ang pagpapala, aking nakamdana. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Oh, kay buti ng awitin natin may kagandahan sa Panginoon. Amen. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awit nito. Kay buti ng Diyos sa atin. Ibalat pa kami iyong kamay, inasa dito ay sabayan mo ng indah at sumayaw sayaw. Ipahayag sa lahat na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Ipalakpak kami iyong kamay, inasa ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw sayaw. Ipahayag sa lahat na kay buti ng Diyos. Amen. Glory to God. Kay buti ng Diyos sa atin. May kagalakan, may kasiyahan sa presensya ng Diyos. Amen. May kapayapaan, may kalakasan na kay Jesus na matatagpuan. Kaya kanina sumabay sa tutugin at pagsamba at pag-umpisang pagpuri sa Kanya. May kagalakan, tumagan ito. May kasiyahan sa presensya ng Diyos. Yes Lord, may kapayapaan, may kalakasan na kay Jesus lang matatagpuan. Kaya halina, sumabay sa tutugin at pagsamba at mag-umpisang magpuri sa Kanya. At damhin mo ang Kanyang presensya. Damhin mo, pasalamatan natin Panginoon na narito siya. Damhin mo, damhin mo ang Kanyang presensya. Damhin mo at narito siya. May kagalakan, may kasiyahan sa presensya ng Diyos. May kapayapaan, may kalakasan na kay Jesus na matatagpuan. Amen. Kaya halina't sumabay sa tutugin at pagsamba at mag-umpisang magpuri sa Kanya. Malakpak kami yung kamay. Ibalakpak kami yung kamay, inasa
atin. Kay buti ng Diyos. Oh, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Pinasasalamatan ka namin, Lord, sa kalakasan na yung patuloy na pinagkakaloob sa buhay, Lord God, na hindi mo pinagdamot kailanman. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Awitin natin habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuglian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking kaluhingan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabairan ng kabanalan, kaluwalhatian. O salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa akin. Oh, hallelujah! Pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sundulang biyaya mo. Yes, Lord. Hindi kami karapat-dapat mahalin. Habang hindi naging nandiyan ang iyong sundulang biyaya, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. May iba bang tao, Lord, na karapat-dapat sa amin, ngunit kami ang iyong pinili. Hindi kami dapat mahalin at bigyan ng biyaya, Panginoon. Hindi kami dapat kahabagan. Sino ba kami, O Lord God, sa iyong paligid? Lord, hindi kami karapat-dapat. Ngunit salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Ipaalala mo sa amin at iparamdam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal, Lord God. O Diyos, ng katarungan at katuwiran na kahit minsan hindi nabairan ang kabanalan, kaluwalhatian. O salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa O Diyos, biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pag-yes, Lord.
Salamat, Panginoon. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Yes, Lord, pinasaksalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. At pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo ating kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan. Luluwalhati, luluwalhati. Niluluwalhati natin ang dakilang pangalan. Nasa pangalan agad sumagot ito ang ngalan mo. Luluwalhati, Panginoon, luluwalhati. Dadakilain, sasambahin. Tatawa ko mga ating tagapangunan ang ngalan mo. Jesus, sasambahin lagi. Sasambahin lagi ang ngalan mo, Jesus. Amen. Palampakan natin ating Panginoon. Bakit din? Ang samantala mga kapalang pambawat na. Ay pinadako na po sa bahagi nating gawain ng pag-aalay ng awit o pagpapatotoo sa ating Panginoon. May mga nakadala ng kaprasong papel na nais mong tawagin. Song offering ng Young Ones.
patuloy na nag-aari sa ating Panginoon. Nais pong isunod sa young people.
sa karagdagang taon na kanyang pinagkaloob sa akin last Thursday. Sa pag-iingat niya sa akin buong taon at alam ko na ang Diyos pa rin na mag-iingat sa akin sa susunod na taon na idadagdag niya sa akin. Sa Diyos ko binabalik ng kataas ang pupulit pa sa salamat. Amen. God bless Brother Randel. At salamat sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Meron pa po bang nais mag-ari-ari? Sister Leida? Ay, ito lang po, ibalik ang lahat ng lakas at mapulit pa sa salamat sa ating Panginoon sa maayos na resulta natin. Bagamat hindi ko po alam basahin po ang mismo sa pasaya na ayos na lahat. Kaya sa kanya ang lahat. Amen. Tunay napakabuti natin Panginoon na siya lamang ang tagapagpagaling. Palapakan natin ang ating Panginoon. Meron pa po ba? Kahit ko lamang po basahin na patuto. Sa Diyos ko po'y pinabalik ang kaas-taasang kapurihan at pasasalamat sa kagalingan, sa pananakit ng tiyan, sa sakit ng ulo. Maraming salamat din po sa mga praise niyo mga kapatid. Sa Diyos po patuloy ang kapurihan at pasasalamat. Salamat sa ating kapatid na si Sister Precious. Muli palapakan natin ating Panginoon sa kalingan ng pinagkaloob. At meron pa po ba? At wala naman po tayo pinadaan po sa pagbibigay misyon. Habang tinatawag ko si Father Rolly. Awitin pa natin ng Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I live free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough. Oh, you're more than enough. Hallelujah. Tayo po yung muling manalangin sa ating Diyos. Yes, Lord. Padakilang Diyos, papasalamat ka ng Panginoon sa umagang ito. Sa kabutihan mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa biyaya at habag, Panginoon, ipinagkaroon sa umagang ito. Maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli narin kami mga anak, Panginoon. Pinupuri ka para ng Panginoon sa umagang ito. Nangako, Lord, ang mga salaping ito, O Diyos, na iniabot ng iyong mga anak, Panginoon. O Panginoon na siya mag-ingat, magpapala nito, Panginoon. Ang mga kamay na ginamit, O Diyos, ikaw ang isang kapalik, sisigilin ng mga pagpapala. Nagmumula sa iyo, Diyos. Nawa, Panginoon, magamit ito sa iyong saklang karoon. Lord, sa umagang ito, Diyos, sa iyo lang namin itinitiwala ang lahat sa ilang pangalan si Jesus Cristo ng Diyos. Amen. Amen. God bless you, Father Rolly. At tayo ko dyan natin ang kota. Pinaka-sentro ng ating gawain. Pagkakita na ating Panginoon. At mamaya tayo pinitulog yun. Tawa ng tawag siya ay nakahanda ko sa gaganapin ko muna namin hapon. At atong mga gamit ko sa kalikuran, awitin ko natin ng kailan pa.
ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatalian? Kung wala kang pagkakataon, patuloy na ang lahat.
God, kaya namin nawit, Panginoon, Lord, na sweep over our soul this morning, Panginoon. Lord God, kami ay mag-expose ng iyong Espiritu Santo. Lord God, na hindi kami nagpunta dito, mauulang, Panginoon. At Lord God, hindi, Panginoon, nandito kami, Lord God, para pagpurihan ang iyong pangalan. Para pagbulay-bulayan ang iyong salita, Panginoon, sa umaga. Lord God, na kami pag-usapan, Panginoon, puspusin niyo ito, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na maintindihan ito, Panginoon. Lord God, at hindi lang mapunta sa isipan, Panginoon, kundi ito ay maukit sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, gaya ng iyong salita, Panginoon, Lord, that hindi namin pagmatigasin ang aming puso, Lord God, that we may not harden our hearts, Lord God, that when we hear the word, Panginoon. Panginoon, pagpus, Panginoon, bigyan niyo po kami ngayong umaga, Lord God, ng fresh heart, Panginoon. Upang ngayong mga salita ay maukit dito, Panginoon, at manatili, Lord God. At ito ay magbunga sa aming buhay, Panginoon. Lord God, sa mga nakikinig, Panginoon, bless them, O Lord, and give them knowledge and wisdom and understanding, Panginoon, na nagagaling sa iyo. Lord God, ay mga maglingkod, Panginoon, itago niyo sa iyong likuran, Panginoon, na hindi ang kamalian ang makita, Panginoon, kundi yung kadakilaan. Lord God, ito po ang isang magdalangin sa pangalan namin ng Panginoon Kristo, aming Diyos na lupagligtas. Bagay na tayo. Buksan natin sa John 5. John chapter 5. John chapter 5 verse 57. Sabi ito, and the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Sa 38, and ye have not his word, abiding in you, for whom he hath sent him, ye believe not. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and ye are they which testify of me. So 40, and ye will not come to me that ye might have life. So yan po ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain. Diyos. Yan salita. So it's good to be back in the house of the Lord. Amen. Lagi tayong masaya sa pagpunta, no? Sa tahanan natin. Amen. So, dahil nga, di ba, sabi dito, sabi nga sa Bible na sa kanyang tahanan, di ba, siya ay tumutugon at nandito ang kanyang espiritu. So, yan. So, hindi ko rin expect na patayo dito kasi harapan. Pero, ganun pa man, ang Diyos ang manguna sa umagang ito. So, ayun nga, hindi ko expect kasi nga, mostly kasi yan 1 month break sa dito. 1 month break tapos yung rotation kasi is 1 month or 3 weeks. Pero gano'n pa man, yung ating mga kapatid, di ba? So we are blessed mga kapatid, no? Na meron tayong mga ngaral, bigla nawala sila, umalis sila, hindi pala nawala. Umalis sila Brother Richard, tsaka sila Brother LJ, sila Brother Nap. So, diba, kung sa katawan yan, di ba, parang naputulan ng kamay,
Pero dahil nga sa biyaya nating Panginoon, di ba, na hindi tayo pinapabayaan mga kapatid, we are blessed mga kapatid na meron pa rin tayong fresh na makakain spiritually sa umagang ito. Kasi nga, di ba, ang Diyos ay kapag anak ka niya mga kapatid, hindi ka niya papabayaan. Ganyan naman ang magulang mga kapatid, di ba? Na hindi hayaan ng magulang na magutom ang kanyang anak. Ganon din ang ating Panginoon. Diba? So, yan ang ating pag-uusapan. So, medyo ako yung word. So, narinig ko lang din yan sa siyempre, yung mga ano kasi, yung mga papanood ko ng mga podcast about sa mga history, ganyan. So, napakinggan ko siya sa Maximus. So, yung Maximus, ang ibig sabihin niya is stubbornly held or erroneous belief, bad habit or tradition that a person refuses to change or correct even after its inaccuracy is proven. So, ano kasi yan eh, yung history kasi niyan is merong monk noong 16th century. No, nangangaral din siya. Tapos, imbis na Sampsimus, kasi yung dapat niya sinasabi sa prayer niya, Sampsimus, ang sinasabi niya is Maximus. So, sabi lang siya ng Maximus, ganyan. At kinorek siya ng isang priest. Pero ang sabi niya is, hindi niya pinakinggan yung correction. Sabi niya, hindi. Ito na yung sinasabi ko, ito yung tama. Tumala siya. So diyan nabuo yung word na Maximus. At pag tingnan natin yung kanyang meaning, di ba? It's stubbornly held even after its accuracy is proven. So, may mga ganyang Kristiyano mga kapatid. At may mga ganyang example sa Bible. At napakadami nila mga kapatid. Nung inaral ko siya, kasi wala ka nang makikitang Maximus spirit sa message prophet. Pero meron siyang other term. No? So, kinuha lang natin yung Maximus na word kasi ito yung pinaka-eksakto na kukuhanin natin. So, so maraming mga Christian mga ganyan. Diba? Isa sa mga sakit yan ng mga Christian mga kapatid. Diba? Na-pray, diba? Humihiling sa ating Panginoon. Diba? Humihiling na Lord, meron akong problemang ganito. Diba? Meron akong sakit na ganyan. Meron akong tinadalang ganito. Diba? Pero, diba, dahil nga matagal, mga kapatid, dahil nga natatagalan sa pagsagot ng ating Panginoon, diba? They are making their own solution. So, isa yan sa characteristic ng isang Maximus spirit, mga kapatid. Diba na dahil nga matigas ka, mga kapatid, na kala mo, yung ginagawa mo, yung solution mo, is the answer of the Lord, yun ang ginagawa mo. Diba? Kagaya ni Sarah, mga kapatid. Diba? Nung sinabi ng Panginoon na you will bear a child, diba, kahit matanda na siya mga kapatid, hindi siya naniwala at tumawa pa siya mga kapatid. Diba? Pero she will bear a child. Kasi yun yung sinabi ng ating Panginoon. Diba? At ito'y pinanindigan ni Abraham mga kapatid. Diba? Hindi nagreklamo si Abraham. Diba? Na Lord, paano yan? Diba? Matanda na ako, kulubot na yung balat ko, yung asawa ko, diba? Menopause na. Pero dahil sinabi nga ng Panginoon na ito'y na magkakaroon sila ng anak at magkakaroon sila ng anak. Pero dahil nga matagal, mga kapatid, tingnan si Sarah. Dahil nga matagal, diba? Yung kasagutan ng ating Panginoon, gumawa siya ng sarili ng solution. Diba? Anong ginawa niya? Sabi niya kay Abraham, kunin mo ang aking alipin. Diba? At magkakaroon ka ng anak. Baka ito na yun. Diba? Iniisip ni Sarah na baka ito na yung promise ng Panginoon. Pero hindi ba? Sabi niya, kanino daw? Kay Sarah. Hindi sa kanino man, ba kay Sarah. Yun yung mga kapatid. Yung Maximus spirit, nagkukos siya ng distraction.
Di ba? Ano nangyari ano nangyari? Nagkaroon patuloy ng alitan yung dalawang lahi na yun, mga kapatid. Up until today. Di ba? So, ganyan yung ginagawa ng isang Maximus Spirit, mga kapatid. It will destroy the will of God. It will make you out of His way. Di ba? Para lang, mga kapatid, masabi sa sarili nila, di ba, na this is maybe the way, di ba? Pero hindi yan, mga kapatid. Anong sinabi ng ating propeta na when God said so, it will be so, mga kapatid. Diba? Pag sinabi niya, mga kapatid, na ikay gagaling sa ganitong paraan, ikay gagaling, di ba? Kagaya ng yung hari, mga kapatid, di ba? Sabi, lumusong ka sa ilog Jordan ng 7 beses at ikay gagaling, di ba? Nagreklamo siya, mga kapatid. Di ba? Merong Maximus Spirit, di ba? Merong pride, mga kapatid. Di ba? Ang dami-daming malilinis na ilog. Bakit dito pa? Pero ano sinabi niya? Merong correction. Di ba? Merong correction. Ano sabi? Na, Panginoon, ito'y sinabi ng propeta. Di ba? Subukan mo lang lumublob. Di ba? Wala namang mawawala sa'yo kung lumublob ka. Di ba? Na 1, 2, 3, 4, hanggat maging 7. Di ba? Nung pag-angat niya, mga kapatid, di ba? Nung nawala yung Maximus Spirit, doon sa hari na yun, mga kapatid, ano nangyari? Gumaling siya, mga kapatid. Yun yung gusto ng Panginoon. Mawala yung Maximus Spirit niyan, yung stubborn niyan, yung stiff-necked niyan sa ating mga kapatid. So, yan yung pag-usapan natin yan. Yung kailangan natin sirain. Yung Maximus Spirit na yan, mga kapatid. So, basahin natin sa Isaiah. Isaiah chapter 30. Verse 1, sabi dito, "Woe unto the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin, that walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt." Diba, mga kapatid? So, ganyan pala yung Maximus Spirit, mga kapatid, is a rebellious character. Diba? So, yung napag-usapan natin nung last even nung mga nakaraan pa, diba, that we should take counsel sa ating Panginoon. Diba, that we should go to God. Diba, hindi dapat tayo lumalapit sa iba, kundi tayo lumalapit lamang sa ating Panginoon. Bakit ito ay isang rebellious spirit, mga kapatid? So, a Maximus Spirit is also known as a rebellious spirit, mga kapatid. Diba? So, diba parang si King Saul? Diba? Tignan nyo yung si King Saul, mga kapatid. Nung hihingi na siya ng sign sa ating Panginoon, di ba? Kaya niya, matagal kasi si Samuel eh. Diba? Matagal ni Samuel. Gusto na niya mag-alay, gusto niya maghandog ng insenso sa ating Panginoon. No? Para malaman na niya kung ano mangyayari. Pero dahil nga natagalan siya, mga kapatid, tignan niyo. Di ba? Ano sabi dun sa James? That patience worketh, that faith worketh patience, mga kapatid. Diba? So kailangan natin, pag nananampalataya mga kapatid, kailangan natin matutong magkantay, mga kapatid. We need to learn how to wait. Diba? Kapag may mga hinihiling tayo sa Panginoon, huwag natin siyang pangunahan, mga kapatid. Huwag natin siyang pangunahan na Lord, ito na yun. Ito na yun eh. Di ba? Pag humiling tayo sa trabaho, di ba? Na tayo ay nag-pray na pangangailangan natin, huwag tayong manguna sa ating Panginoon. Diba? Because God will always make a way. When there seems to be no way, di ba? Sabi nga ng awit natin, di ba? Na kahit ano pa yan, mga kapatid, when there is no way, God will always make a way, mga kapatid. Di ba? So,
Yun yung si King Saul, di ba? He thought delay justified disobedience, mga kapatid. Di ba, porket na delay si Samuel, mga kapatid, no? Kala niya na okay lang, no? Na siya na yung kasi, ganyan din tayo, mga kapatid, eh. We value time so much, no? As a person, di ba? Binavalue natin yung oras natin sobra-sobra, mga kapatid. Na to the point na konting ganito lang, nanghihinahin tayo sa oras, di ba? Di ba? Kaya nga, pag nagpipray tayo, mga kapatid, di ba, laging tinuturo sa likod ng pulpito, di ba, na kailangan natin maging, di ba, inaaral din natin, mga kapatid, that we should be patient, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Di ba? So, sabi dito, di ba, na natatagalan si King Saul. Di ba? Pero, tingnan niyo, mga kapatid, yung complete opposite ni King Saul, mga kapatid. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Ito, mga kapatid, si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila dapat talaga yung nag-value ng time. Di ba? Kasi nagdasal sila sa ating Panginoon. Di ba? Nanampalataya sila sa Panginoon na Lord. Di ba? Na hindi kami luluhod dahil alam namin sa Diyos lang ang tuhod. Di ba? Sa Diyos lang luluhod ang aming tuhod. Di ba? So, pinanindigan nila ang Panginoon, mga kapatid. Di ba? Walang stubbornness sa kanilang puso. Basta sinabi ng Diyos na wag luluhod o wag sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Di ba? Pinanindigan nila ito, mga kapatid. Di ba? Unlike King Saul, sinabi na wag kang maghahandog na insenso na wala ang propeta. Di ba? Pero knowing, mga kapatid, di ba? Naglalakad na sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Anong sabi? Diba? Anong sabi nila kay King Nebuchadnezzar? Kung hindi man kami iligtas ng Diyos, di pa rin kami luluhod. Bagay yan yung pananampalataya na walang stubbornness, mga kapatid. Diba? Na hindi ka nag-iisip na wait lang King Nebuchadnezzar, wait lang. Paparating pa lang yung Diyos. No, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, the moment you prayed, mga kapatid, He's already start working, mga kapatid. Nandiyan na yun, mga kapatid, paparating na yung katugunan ng iyong panalangin, mga kapatid. All you need to do is be righteous. Bakit you need to be righteous? Ano sabi sa Bible, di ba? Na ang righteous, di ba, dinidinig ng Diyos, mga kapatid. Di ba? So, paano tayo magiging righteous? We need to show our righteousness sa ating Panginoon. Di ba? Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, they showed righteousness sa ating Panginoon na hindi sila lumuhod sa golden image na yun, mga kapatid. Di ba? So, sabi dito natin propeta, when Shadrach, Meshach, and Abednego went into the fiery furnace, they said, our God is able to deliver us, but nevertheless, we will not do anything contrary to His word. But we will walk right straight into it. Di ba? Ganyan dapat tayo, mga kapatid. Di ba? Even the wind is boisterous. Di ba? Nung naglalakad ang ating Panginoon sa dagat, di ba? It is stormy, mga kapatid. Nung nakita sila nila Pedro, di ba? Ang Diyos ay naglalakad sa stormy sea. Di ba? Isipin mo, mga kapatid, naglalakad ang Diyos sa stormy sea. Pero, He still walked right into it, mga kapatid. Di ba? Pero nung sinabi ng Diyos, di ba, nung nais ni Pedro na lumakad din, ba nakapaglakad si Pedro sa tubig, mga kapatid. He walked right into it. But merong stubbornness sa kanyang puso, mga kapatid. Kasi fisherman siya, eh. Di ba? Alam niya yung karakteristik ng isang dagat, mga kapatid. Ba yun yung mahirap, mga kapatid. Ba kaya nga sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, alisin mo yung pangyapak. Diba? Bakit? With knowledge, with carnality, mga kapatid. Diba? Diba? With carnality, hindi natin maaabot yung spirituality, mga kapatid. Kaya nga sabi, we should aim for heavenly places. Diba? Dahil, diba, anong sabi dun sa Bible na yung spirituality is eternal, but carnality is with end, mga kapatid, di ba? Amen. So, ayun nga, di ba, si Pedro, nung nakita niya yung malaking alon, di ba, sabi nun, boisterous wind, lumubog siya, mga kapatid. But there's still stubbornness in his heart, mga kapatid, na, teka Lord, may maalon eh.
Diba? Anong gagawin natin? May alon. Pero anong sinabi natin, Panginoon? Diba? Nung lumubog si Pedro, diba? Ano sabi ni Pedro? Lord, help me. At tinulungan siya ng Panginoon bago siya pangaralan mo. Ganyan ng Panginoon, mga kapatid. Diba kaya huwag kang matakot if you feel you have still stubbornness in your heart. Kasi I believe, mga kapatid, diba kasi hindi pa dumadating ating Panginoon, we still have stubbornness sa ating puso. Diba? We still have this something na kinikiling natin. Kasi tao tayo, mga kapatid. Pero ano sabi natin, Panginoon? Have faith. Oh, ye little faith. Diba? Oh, ye little faith. Kasama mo na ako, oh. Lumubog ka pa. Tinignan mo pa yung boisterous wind, yung boisterous sea, mga kapatid. Tinignan pa ni Pedro. Ganyan din tayo, mga kapatid. We are walking with Jesus. Diba? Sabi na, at nandito ang ating Panginoon sa kalagitnaan natin. Diba? Every step of the way, diba? Mula paggising natin, nagdadasal tayo, diba? Bubulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon. Nandiyan siya, mga kapatid. Pero there's still stubbornness in our heart. Diba, anong gusto natin pa? Gusto niya itong alisin. Gusto mo niyang ipaalis sa'yo itong mga kapatid para makapag-work siya sa'yo. Kaya nga, diba? Sabi sa Revelation, He's still knocking. Mga kapatid, He's still knocking in our hearts. Diba, yun yung gusto ng Diyos, mga kapatid, na napapasukin mo siya. Hindi lang, sabi natin propeta, hindi lang sa sala, diba? Kundi sa inner most part of your heart, mga kapatid. Diba? Kasi nandun yung stubbornness, mga kapatid, sa most inner part of your heart, mga kapatid. Yun yung gusto isin ng ating Panginoon. Kaya papasukin mo siya, mga kapatid. No, diba? Kaya nga laging sinasabi, diba? Na laging natin naririnig na when you hear the word harden not your heart, mga kapatid. Bakit dyan? Kasi iuukit yung salita ng ating Diyos. Mababasa natin yan. So, sabi ito, tuloy natin binabasa. Nag-listen tayo. So ito, we'll walk right straight into it. And God made a way of escape. He just calmed down Himself and fanned the breeze of them. Diba? See? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, mga kapatid. Diba? Nanampalataya sila, nag-antay sila sa ating Panginoon. Diba? They took, hindi risk kasi mga kapatid, kasi they put their trust in the Lord. Diba? Yan yung misconception, mga kapatid, kasi naririnig ko rin yun eh. Mostly nung high school ako, na sabi, kasi may mga atheist ako mga klase. Sabi nila, gagawa na lang ako mabuti. Kung may Diyos man, edi ligtas ako. Kung wala mang Diyos, edi at least naging mabuti ako. So yun yung palagi kong naririnig sa kanila na they'll just take the risk. So hindi ganyan, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano. Pero hindi tayo dito mga sugarol na we are taking risk, na we are gambling our life, di ba? Hindi tayo ganoon, mga kapatid. Kailangan alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, di ba? Kaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, alam nila, mga kapatid, kung that their God is able, mga kapatid. Ganyan din dapat tayo, mga kapatid, alam natin na ang Diyos natin ay able, mga kapatid. Di ba? He is able. Di ba? Sabi niya, siguro iniisip nila na si Noah nga niligtas, di ba? Si Noah niligtas ang bayan ng Israel dati, binuka ang dagat, di ba, para makalakad sa tuyong lupa. Ano pa tayo? Nailigtas tayo ng Diyos sa apoy. Diba? Ang apoy ay ginaguide ang ating mga ninuno, di ba? The Holy Ghost fire, the pillar of fire, mga kapatid. So yun yung siguro yung iniisip nila. Because they know that their God is able, mga kapatid. Diba? Kaya nga sinabi ng Diyos kay Joshua, di ba, na pagbulay-bulayan mo, di ba? Araw at gabi ang salita. Diba? Para alam mo. Diba? Ganyan din dapat tayo, mga kapatid. Dapat pinagbubulay-bulayan natin ang salita, hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing Wednesday, diba? Kundi ito ay araw at gabi. Diba? Amen. Yun yung sinabi ng Diyos kay Joshua para ano? Para mayroon kang huhugutan. No? Mayroon kang huhugutang faith, mga kapatid. Kasi kapag faith without word, it's nothing, mga kapatid. Di ba? Para ka lang mga unbeliever dyan. Di
Di ba? Na nagpupunas sa Black Nazarene tapos naniniwala na gagaling sila without the word, mga kapatid. But it's nothing, mga kapatid. Pero dahil we are the bride, di ba? We know the word, di ba? We have faith, then it will work, mga kapatid. It will work according to His word, mga kapatid. Ano sabi niya? Di ba? Ask anything in my name, and it shall be given. Di ba? Ano sabi dito? Find the breeze of them, talk to them a little while, and went away. I am the way. He's got to make a way every time because He promised it. I'll never leave thee, neither will I forsake thee. He's got to keep His promise. So that's the way He does it, mga kapatid. Yun pala, mga kapatid. Pag nasa salita ka, mga kapatid, pag ikaw ay nag-take hold sa kanyang salita, nag-rooted ka, anchored ka sa kanyang salita, meron siyang obligation sa iyo, mga kapatid. Merong obligation sa iyo yung Diyos. Baka gaya na meron ka obligation sa Diyos, meron din siyang obligation sa iyo, mga kapatid. Sa two-way, mga kapatid. Diba? Diba? He's got to keep the promise, mga kapatid. Diba? He's got to keep the promise. So, basahin natin. Numbers 23. Numbers chapter 23. Verse 19. Sabi ito, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it God good? Di ba? Kailangan niyo, mga kapatid, kasi siya ay Diyos. Ano yan? Sa madaling salita. Need ka niya pagalingin kasi siya ay Diyos, mga kapatid. Need ka niya tulungan dahil siya ay Diyos, mga kapatid. Siya ay Diyos mo, mga kapatid. Yun yung pinagkaiba, mga kapatid. Kailangan mo siyang maging Diyos para magkaroon siya ng obligasyon sa iyo, mga kapatid. Hindi yung Diyos-Diyosan, di ba? Di ba? Hindi yung disobedience, mga kapatid. Kundi it should be an obedience sa ating Panginoon. Di ba? Para magkaroon siya ng obligation sa iyo. Because ano sabi niya dito? Dito, hath He spoken, and sabi dito, neither the Son of Man that He should repent, hath He said, and shall He not do it? May sinabi ba siya na hindi niya gagawin? Di ba sinabi niya, mga kapatid, He is just and faithful to forgive you, then He is just and faithful to forgive you. Di ba? Sinabi niya na by His stripes you were healed, and by His stripes you were healed. Di ba ganyan kadakila ang ating Panginoon na hindi siya dapat magsinungaling according to His word, mga kapatid. Yun yung promise. Di ba kaya nga nung kay Abraham, mga kapatid, di ba? Nung sinabi ng Diyos, iaalay mo ang iyong anak, di ba? Inaalay niya, mga kapatid. Bakit? Yun yung sinabi ng Panginoon. Because dahil sinabi niya na magkakaroon ka ng anak, and you will be a father of many nations, nanindigan siya, mga kapatid. Ano sabi niya? God will provide. Yun yung pananampalatayang gusto natin makita natin, Panginoon, na walang stubbornness. Na kahit contrary na, mukhang contrary na sa salita niya, mga kapatid, nagmumukhang contrary na, kasi di ba, nagmumukhang contrary talaga nung inalay. Ba't ko iaalay ang anak ko, Panginoon? Ano bang magiging nations sa aking binhi? Di ba, bibigyan mo ba ako ng isa pang anak? Di ba? Wala, mga kapatid, anong ginawa ni Abraham? Inaalay niya si Isaac, mga kapatid. Iaalay niya si Isaac, mga kapatid. Pero, ano nangyari? Pinakita. Di ba? Pinakita ng Diyos na He never changed, mga kapatid. Diba? Nung sinabi ko na magiging that you will be a father of many nations, you will be father of many nations. Diba? Ganyan mag-take ng promise sa ating Panginoon. So, sabi ito, or hath He spoken, and He shall not make it good? Diba? Ano sabi doon? But the blessing of the Lord, ano yun? Walang paghihirap, mga kapatid. Di ba? The blessing of the Lord, make it rich.
and added no sorrow. Diba? It is always good, mga kapatid. Diba? And that is the blessing of the Lord. Hindi yung nahihirapan ka na, mga kapatid, hindi yung sinasabi mo pang blessing ng ating Panginoon, hindi ka na nakapagsimba ng linggo. But that is not the blessing of the Lord. Ano yun? Yun, sumpa na yun ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Dahil ang blessing ng ating Panginoon, it's always God first. Diba? Bibigay na nga siya ng blessing, lugi pa siya. Parang yung magulang di ba? Magre-regalo yung magulang na nagpapahirapan ng, di ba? Example, nagregalo na yung niregaluhan niya yung anak niya ng kutsilyo. Di ba? Parang ano sinabi ng matatanda, parang kumuha ka ng batong pinukpok mo sa ulo mo. Di ba? Ganyan. Pero hindi ka na ng ating Panginoon. Pag nagbigay ng blessing ng ating Panginoon, it is always God's first. It's always Him first, mga kapatid. Di ba? So, then we are serving, and here we are, mga kapatid, serving God that cannot lie, mga kapatid. Di ba? Hindi ba yung nakakataba ng puso? Na sinasamba natin ang Diyos na hindi nagsisinungaling? Di ba sinasamba nila ang Diyos na patay, mga kapatid? Di ba? Ang Diyos na kahoy, ang Diyos na ganito, ganyan. Di ba? Pero, di ba, sinasamba nila ang Diyos na maliit at malaki. Pero tayo, mga kapatid, sinasamba natin ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Diba? Nakaka-bless, mga kapatid. Kaya alisin natin yung stubbornness sa ating puso. Diba? Para yung Diyos na hindi nakakapagsinungaling manahan sa atin, mga kapatid. At yung mga promises niya, mga kapatid, yung mga sinasabi niya sa kanyang salita, ito'y mananatili sa ating puso. Diba? At ito'y matutupad dahil ito'y hindi nagsisinungaling. Diba? Sabi ito, dahil hindi tayo nagsiserve to the unknown God. Diba? Sa Diyos na hindi alam. Diba? Kagaya ng kay Paul, pinakilala sa atin nating Panginoon. Diba? Dahil kilala na natin siya. Diba? Parang yung mga Bible stories, diba? Nakilala nila yung Panginoon na sila'y rooted na dito. Gaya ni Iwungan at blood issue, mga kapatid. Sipin mo, 12 years. 12 years siyang, mga kapatid, na dinudugo. Diba? Isipin mo yan, 12 years na dinudugo na kahit, di ba sabi nga doon na lahat na ng kayamanan niya na ibenta niya para sa physician. Pero wala pa rin, mga kapatid. Pero nung narinig niya yung ating Panginoon, di ba? Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon ko'y gagaling. Di ba? Naalis yung stubbornness mga kapatid, di ba? Kaya minsan naman, yung pinag-aralan natin, di ba? Nung Wednesday, naalala ko yun, nung last Wednesday yun, na anong title na? Ano siya, mga kapatid, yung trials natin, di ba? Yung trials natin, mga kapatid, ito yung magbibigay sa atin ng patience, mga kapatid. Ito yung magpupush sa atin to believe, mga kapatid. Diba? Kagaya ng blood, ng issues with blood woman na to. Yung desperation, mga kapatid, yun, nakuha ko na. Di ba siya ng preaching ng Wednesday? So, yung desperation na yun, mga kapatid, yun yung magpupush. Kaya, pag desperate ka, mga kapatid, huwag kang lumapit kung saan-saan. Diba? It's your time to grab that faith, mga kapatid. It's your time to grab that faith, no? Nakagaya ng nanguha with blood issue na yun na nung time na walang-wala na siya. Nung time na nung narinig na niya yung works ng ating Panginoon, doon na siya naniwala, mga kapatid, na mahawakan ko lang ang laylayan ng taong ito, ako'y gagaling. At mga kapatid, di ba? Ano sinabi sa kanya ng ating Panginoon? Yung laylayan ba yung nagpagaling? Di ba? Yung laylayan, yung garment ba yung nagpagaling? No. Ano sabi natin, Panginoon? Thy faith heals you. Ganyan din tayo, mga kapatid. Hindi kung ano-ano yung magpapagaling. Diba? Hindi yung langis ang magpapagaling. Diba? Hindi yung oil ka ng oil. Sige, oil. Nakalahati mo na yung ganyang kalaking oil ka pa rin ng oil. Wala, mga kapatid. Diba? You need faith. Diba? Hindi naman sinabi, oil healed you. No, it's your faith that will heal you, mga kapatid. Faith with what? Faith with the Word of God. Diba? Diba? Kagaya ng Syrophoenician woman, mga kapatid. Diba? Nung nakita niya ating Panginoon. Diba? Dahil kilala niya yung Panginoon. Diba? Kilala niya yung Diyos.
yung Diyos na hindi nagsisinungaling, ang sabi niya, Panginoon, pagalingin mo ang aking anak. Di ba? At ano sabi? Hindi. Ibibigay ba ang pagkain sa aso? Diba sabi niya? Dapat ma-hurt na siya noon, mga kapatid. Look, dahil kilala ka niya, yung Panginoon, dahil kilala nga ng Syrophoenician na yun yung Panginoon, ano sinabi niya? Panginoon, kahit ng aso man ay kumakain ng mumo na nahuhulag sa dulang ng kanyang hari, ng amo. So ganyan yung pananampalataya na gusto nating Panginoon. Kagaya ng Shunammite woman, mga kapatid, nung namatay yung kanyang anak, diba? Hindi lang yung Shunammite woman, pati yung asawa ng Shunammite woman, mga kapatid. Diba? Na iniwan, imagine mo, iniwan sa kanya yung patay na bata. Diba? At kasi diba, yung namatay, pinuntahan niya, hinanap niya si Elisha, mga kapatid. At iniwan niya anak niya sa kanyang asawa. Hindi naman niya sinabi na bit-bit niya eh. Diba? So, tignan mo yung pananampalataya na yun ng mag-asawa niya, mga kapatid. Kasi hindi na record sa Bible yung asawa, pero pag meron kang understanding, mga kapatid, mapibless ka. Kasi yung asawa niya, mga kapatid, iniwan sa kanya, di ba? Maaaring yung mga kapitbahay niya kung ano sinasabi. Ilibing mo na yung anak mo. Di ba? Bakit hindi mo pa pinagpapahinga yung patay? Diba? Ilibing mo na yan. Kawawa naman yung bata. Ganyan. Pero nung sinabi, hindi. I know my God liveth. Diba kung paano niya kami binigyan ng anak? Kung paano naglagay ng Diyos sa buhay na sinapupunan sa aking asawa, ganun din ibabalik ng buhay ng Diyos sa aking anak. So yun yung pananampalatayang gusto ng Diyos. Diba? Dahil kilala mo nga yung Diyos na sinasamba mo, mga kapatid. Kilala natin, makilala, mga kapatid. Para ano? Para matap natin yung power, mga kapatid. Pag hindi mo kilala, mga kapatid, wala kang power na makukuha. Kung hindi mo alam yung pinunta mo dito sa umagang ito, mga kapatid, hindi mo matatap yung blessing na gusto mong makuha. Ano lang dyan? Emptiness. Diba? Emptiness lang ang mafe-feel mo sa kinaupuan mo, mga kapatid. Masakit, pero totoo yun, mga kapatid. Diba? But because you know, no? Because you know that the same God na inuupuan mo sa umagang ito, ang siyang parehas na Diyos, no? Na nagligtas kay Shadrach, Meshach, and Abednego, na nagbuhay sa mga patay, na nagpagaling sa woman with blood issue, siya rin Diyos na sinasamba mo. So yun yung pinangahawakan mo, yun yung nakikilala mong Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Hindi kung anumang Diyos, di ba? Kundi yung Diyos na buhay na hindi nagsisinungaling. So basahin natin, Deuteronomy. Deuteronomy 7. Sa verse 9, sabi dito, Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Diba? So yun pala, mga kapatid, no? Hindi lang dapat makilala, pero sabi dito, kailangan natin siyang, sabi dito, with them that love Him and keep His commandments, mga kapatid. Pero hindi lang sapat. Diba? So hindi lang sapat na kilala natin siya. Parang mga magulang din yan, di ba? Hindi lang sapat na kilala mo yung magulang mo. Dapat ito ay mahal mo at sinusunod mo, mga kapatid. Ganyan din ng Diyos, mga kapatid. Para makuha mo yung yung gusto mo sa ating Diyos. Ba kailangan siya ay mahal mo at kinikip mo yung commandments niya. Bakit? Sabi dito, the faithful God which keepeth covenant, mga kapatid. Di ba? So, napag-usapan na natin yan. Na ang Diyos na sinasamba natin na is not like any other. Di ba? He's the God of gods, the King of kings, the Lord of lords. He's the great physician. Di ba? The provider, the healer. Lahat na siya, mga kapatid. So, anong dapat daw natin gawin para maging faithful ang ating Diyos sa atin? Diba? Sabi ito, we should love Him and keep His commandments, mga kapatid. So, i-emphasize lang natin, mga kapatid.
Sabi nito natin propeta, though circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you are certain that He is God. And if He is God, He keep His promise. He can't make a promise and break it. If He's God, He's got to keep His promise. Oh, I love that He's got to stay with it. Walang magagawa ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Wala siyang magagawa kasi ito'y covenant na niya, mga kapatid. Di ba? Sa lahat ng kanyang anak, wala siyang magagawa kundi i-keep yung promise niya. Di ba? Pag-usapan na natin kanina. Di ba? Kagaya nga ng pag dig pa natin, dig pa natin, yung kwento ng Shunamay Puman, mga kapatid, is always God should keep His word. Kasi sabi niya, magkakanak ka. Di ba? At it should be so. Di ba? Nung namatay yung kanyang anak, it's a test of faith, mga kapatid. Di ba? Ganyan din tayo, mga kapatid. God test our faith. Di ba? Bakit kailangan i-test ng Diyos ang ating pananampalataya? Para maalis yung mga walang pananampalataya, mga kapatid. Yung mga make-believer, mga kapatid, kailangan niyang alisin. Di ba? Para yung harvest, di ba? Is bountiful. Kailangan, di ba? Kailangan pure, mga kapatid, yung kanyang makukuha. Ayaw niya lang may mga tares. Ayaw niya lang may mga damo. Gusto niya is pure wheat, mga kapatid. Diba? So, kaya kailangan ng Diyos i-test tayo, mga kapatid. Kaya niya ligligin. Pero ano sabi niya? Kay Pedro, nililiglig ka ng kaaway sa aking kamay, pero hindi ko to hinayaan. Mahulog ka. Diba? Nililiglig tayo, mga kapatid, para maalis yung mga wala sa kamay na ating Panginoon. Diba? So, huwag kang matakot, mga kapatid. Huwag kang matakot na pagsubok na naman, na sakit na naman, na ganito, ganyan na naman. Bakit? Hawak ka na natin, Panginoon, at ikay ipinanalangin na niya, mga kapatid. He prayed for you, na huwag kang maalis sa kanyang kamay. Ngayon, yung gustong ipakita sa'yo na ating Panginoon. Diba? Nahawak ka na niya eh. Diba? Hawak ka na niya. Wala nang makakapag-alis sa'yo dahil hawak ka na niya, mga kapatid. Yung mga trials, mga kapatid, is just the test of faith. Para kuminang ka, mga kapatid, like gold. Amen. Test through fire, mga kapatid. Diba? So, kailangan yun, mga kapatid, na makita. Ang mag-shine through ang pananampalataya sa iyong puso, mga kapatid. Diba? Para makita ng Diyos ang sa Kanya, diba? Is add. Diba? Peculiar. Yung nasa kami nating Panginoon. Kakaiba. Diba yun yung gusto mong makita ng Diyos? Diba yun yung gusto niyang itabi? Diba? So, sabi ito. If God don't keep His promise, diba nakakatakot, mga kapatid? If ang Diyos ay hindi nagkikip ng promise, if ang Diyos ay tao lang, diba? Yung kagaya ng tao lang, nakakatakot, mga kapatid. Kasi bakit hindi natin alam kung yung dinulog natin ay dininig ba? Kung tayo ba'y pinapagaling? O tayo ba'y ganito, ganyan? Nakakatakot, mga kapatid. Diba? Pero dahil ang Diyos, mga kapatid, is a just God, mga kapatid, hindi tayo natatakot, mga kapatid. There's always a calmness in our hearts, mga kapatid. Merong peace. Bakit? Dahil alam natin na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pero mas nakakatakot ka na. So, pero mas nakakatakot ang Mamsimo Spirit, mga kapatid. Mas nakakatakot yung spirit ng ito, mga kapatid. So, what causes it talaga? So, what causes it? Basahin ulit natin. Big tayo si Jan. Binasa natin kanina. Jan 5:38. May 37. So, 38 tayo mag-start. Ay, 39, sorry. So, basahin natin si 39. Sabi dito. Search the scripture for in them ye think ye have, for them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. So, ako din, Mamsimo Spirit, di ba? They search the scripture, no? Na alam din nila yung mensahe. So yun kaya nakakatakot siya, mga kapatid, kasi, di ba? Magagaling tong mga to. Di ba? Proficient sa message, proficient sa mystery. Pag tinanong mo, ano yung 7 church ages, masasagot niya, mga kapatid. Di
ba? Nakakatakot. Dahil hindi mo alam kung sino yung may spirito. Kasi nakakahawat ng mga kapatid. Okay, nakakahawat ng spirito na to. Kita natin mamaya. So, the issue was not lack of knowledge, mga kapatid. Meron, minsan mas magaling pa sila sa real bride. No? Mas natuturuan pa nila yung real bride, mga kapatid, about sa mensahe, ganito, ganyan. But unwillingness to respond to the truth. Pero may matigas sa kanilang puso, mga kapatid. Di ba? Behind that facade, mga kapatid. Di ba? Behind that knowledge sa mensahe, mga kapatid, meron siyang tinatagong stubbornness. So yun yung Maximus Spirit. Di ba? So, example natin. Si King Asa. At meron tayong kabalik talaga. Amen. So, si King Asa, mga kapatid, is matigas ulo. Matigas ulo ni King Asa. Ano siya, mga kapatid? Nung may gera, mga kapatid, imbis na dumulog siya sa ating Panginoon. Ito yung isa sa mga Maximus Spirit. Imbis na dumulog siya sa Panginoon, ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa Syria. Sa army. Humingi siya ng tulong sa army ng Syria. Ganyan yung Maximus Spirit, mga kapatid. Diba? Imbis na dumulog sa ating Panginoon, di ba? Alam niya eh. Kasi, sabi ito, alam niya na may Diyos, mga kapatid. Alam niya na makapangyarihan yung Diyos. Pero dahil there's unwillingness sa kanyang puso, there's stubbornness sa kanyang puso, ayaw niya mag-respond sa katotohanan, mga kapatid. Ganyan yung Maximus Spirit. Di ba? Minsan, may ganyan tayong moment, mga kapatid. Di ba? Alam natin na ang Diyos ang nagpapagaling. Alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng mga kailangan natin. Pero there's that stubbornness. Meron dyan yung kapag kinabahan na, di ba? Kung ano-ano na pumapasok sa ating isip na solusyon. Di ba na nawawala na sa isip natin yung mga salita ng Diyos. Di ba? Pumapasok na ganito na lang gagawin ko para plan A, plan B, plan C, hanggang plan Z. Di ba? Lahat na ng plano na isip mo. Pero hindi man lang pumasok sa isip mo yung plano ng Diyos sa'yo. Di ba? Kaya nakakatakot ang Maximus Spirit. Bakit? Binablock niya, mga kapatid, yung plano ng Diyos sa'yo. Yung solusyon na ibinigay ng Diyos sa'yo, nakablock sa isip mo. Wala na sa isip mo yung salita ng Diyos. Di ba? So, ito si King Asa. Di ba? Dahil nga, di ba? Asa ng asa. Di ba? Umasa sa king ng Syria. Ngayon, nung sinumpa siya, mga kapatid. Di ba? Sinumpa siya ng propeta. Di ba? Ng Diyos. Sinumpa siya ng Diyos. No? At siya ay nagkasakit, mga kapatid. Di ba? Dahil nga meron siyang Maximus Spirit, mga kapatid. Meron siyang stubbornness sa kanyang puso. Na alam niya na ang Diyos ay nagpapagaling. I doubt. Di ba? I doubt na hindi niya alam, mga kapatid. Kasi ang mga hari noon dati, meron silang mga scholars na katabi. At yun yung nagpapaalala sa kanila na ganito dapat gawin mo, mahal na hari, ganyan, ganito dapat. Di ba? So I doubt na hindi niya alam ng mga great works ng ating Panginoon. Kung paano si David, di ba? Napatay niya si Goliath dahil sa tulong ng Diyos. Di ba? Dahil yung mga judges, di ba? Si Samson dahil sa jawbone nakapatay ng Philistines, di ba? Alam niyo ni King Asa. Pero dahil nga merong stubbornness sa kanyang puso, mga kapatid, hindi niya ito nakita. Ngayon nung nagkasakit na siya, mga kapatid, yung paa niya, di ba, nagkasakit daw siya sa paa, di ba? At hindi siya lumapit sa ating Panginoon. Yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Kung binasa niyo yung 2 Chronicles 16 natin. Hindi siya, sabi dun sa Bible, hindi siya lumapit sa ating Panginoon hanggang siya yung namatay, mga kapatid. Yun yung nakakalungkot sa Maximus. Kapag kasi meron kang Maximus Spirit, kung ano yung naiisip mo na tama, mga kapatid, yun yung sinasabi mo. Yun yung ginagawa mo. Diba? Kahit sa pagiging sa mga Kristiyano, di ba? Di, ganito yung mensahe. Di ba? 2 yung kaluluwa. Di ba? 3, 4, 5 yung kaluluwa, di ba? Do, wala yun, pero syempre, exaggeration. So
So, di ba? Yun yung iniisip mo at yun yung pinaniniwalaan mo, mga kapatid. Pero dahil alam mo, mga kapatid, alam mo naman talaga yung tama, di ba? Pero dahil yun nga yung stubbornness sa puso mo, hindi mo maalis, mga kapatid. Then, yun yung paniniwalaan mo. Di ba? So, pero ano yung opposite ng mga kapatid? Yung anak niya, si King Jehoshaphat. Diba? Si King Jehoshaphat, mga kapatid, kabaligtaran siya ng nilakad niya sa kanyang ama. He is righteous in his ways, mga kapatid. Diba? Tingnan mo, dahil nga, tingnan mo yung kaibahan ng may Maximus spirit. Diba? Nung panahon na si Jehoshaphat naman, yung susugurin ng ilang kingdoms, mga kapatid. Diba? Pag-aralan na natin ito. Diba? Nung siya naman, anong ginawa niya? Nag-ayuno sila, mga kapatid. Nag-ayuno sila. Lumapit sila sa Panginoon. Di ba? Hindi yung sariling kaunawaan. Di ba? Hindi yung self-righteousness, yung nanguna. Hindi yung pride yung nanguna kay Jehoshaphat. Kundi yung humility sa ating Panginoon. Panginoon, tao ako. Di ba? Hindi ko kaya to, Panginoon. Pero dahil nandito ka, kami lumalapit sa iyo. Nag-ayuno sila, mga kapatid. Ang sabi ni Jehoshaphat, di namin alam ang gagawin, di ba? Di namin alam ang gagawin, Panginoon, kung ano man dapat ang gawin. Pero dahil nandiyan ka, kami ay lumalapit sa iyo. Sinasabi ni Jehoshaphat. Diba? Ganyan din tayo, mga kapatid. There are times na hindi natin alam kung anong gagawin. Diba? Tao tayo, we're not all-knowing. Diba? Hindi natin alam kung anong dapat gawin. Pero anong dapat gawin? Yung ginawa ni Jehoshaphat, mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Dahil alam niya ang gagawin, mga kapatid. Why? Because He is all-knowing. Diba? May upper hand na nga tayo sa Christian eh. Diba? Lamang na nga tayo sa mga iba, mga kapatid. Lamang na tayo sa mga unbeliever. Diba? Sa may mga mas malubapang problema. Lamang na tayo, mga kapatid. Na meron tayong Diyos na alam ang lahat. Diba? Na merong katugunan sa lahat. Diba? Kaya kailangan natin siyang lumapit. Kahit yun yung gusto na nating Panginoon. Diba? Di mo na alam eh. Hindi mo na alam yung gagawin eh. Tapos kung ano-ano pa iniisip mong gawin. Di ba? Napakapangit na spirito. Kaya nga nakakatakot yung spirito ng mga kapatid. Bakit? It will always lead to destruction. Di ba? Ito si King Ahaz. Maski sa deathbed niya, mga kapatid, tinatanggi niya ang Panginoon. Ayaw niya lumapit sa Panginoon. Di ba? Ganyan yung Maximus spirit, mga kapatid. Kapag meron ka niyan, di ba? Diba? Ano yung pinakasakit niyan? Is hardened heart. Sa stony heart, mga kapatid. So, sabi dito, sabi natin propeta, you believe God and say you believe God and haven't received the Holy Spirit. There's something wrong with your faith. Because God's under obligation to give every believer that repents and is baptized is under obligation to give you the baptism of the Holy Spirit. And He's more willing to give it to you than you are to receive it. That's right. So there's something wrong somewhere. You just got a mental faith instead of heart faith. For God's under obligation to keep His word. Diba? So, ganun pala yung mga kapatid, there's something wrong sa ating mga kapatid kapag wala tayong Espiritu Santo. Diba? We're claiming to be Christians pero yung pinaka-basic na ibinigay natin Panginoon, di ba? Na I will never leave you comfortless. Di ba? Yung pinaka-basic na binigay sa anak niya, hindi mo pa makuha. Di ba? There's something wrong, mga kapatid. Merong something wrong sa ating puso. Di ba? Ano sabi doon? We only have mental faith kasi, di ba? Yan lang naman eh. Yan lang yung kaya ng may Maximus spirit. Di ba? They have knowledge. Di ba? Sabi nga, alam natin yung scriptures, they know the do's and don'ts. Diba? Pero pag susundin na, mga kapatid, hindi nila kaya. Diba? They don't respond to the truth. Diba? So, no matter how good we are at the scripture, diba? If we don't go to Him, we are nothing, mga kapatid. Diba? Wala tayo. Para tayo mga Pharisee. Para tayo mga Pariseyo. Diba? Ako, kalahati pa lang. So, di ba para tayong mga Pariseyo na sinasabi nila na di ba yung parable yung parable sa, di ko nakalimutan ko saan yan.
nung nagdadasal sa templo, di ba yung Pariseo sabi, salamat Lord na hindi ako kagaya neto. Di ba? Ganun eh. Yung mga Pariseo alam ang salita ng Diyos pero ganun manalangin mga kapatid. There's something wrong. Di ba? Pero ano sabi nun yung isa? Di ba? Di ba na Lord, patawarin mo ako. Dinadagok ang kanyang dibdib, mga kapatid. Di ba? Patawarin mo ako, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Di ba? Ako'y ganito, ganyan. Di ba? Dapat ganun tayo with humility, mga kapatid. Alisin natin yung stubbornness.